naton tanan. Padayon tas pagtuon mga igsoon, Biblical Prosperity ika-55 nga pagtuon nato sa Biblical Prosperity unya andama mga igsoon ang Ecclesiastes chapter 2. Ecclesiastes. Ang tudlo sa Ginoo kabahin sa Biblical Prosperity sa Book of Ecclesiastes, pinasahi mga igsoon. Pinasahi iyang gibalanse ang earthly treasure sa kanabitaw biblical way how to look at it. Kay kasagaran sa mga Kristohanon, mga lumos ta sa earthly treasure. Makalimot ta ba murag ang atong focus mas nidako na diha sa earthly treasure, makalimot ta sa balanse sa atong spirituhanong kinabuhi. And that is why ang ending nakabot nimo ang material things pero nawala ang imong spirituality. Nawala ang imong faithfulness sa imong obligasyon diha sa buluhaton sa Ginoo. Nakuan siya ba mura siya og na-diminish. No, wa magani mo tinuod na wala pero na kuan jud nabuhinan ba. Mura bag ang imong desire nawala diha. Kay ngano man na overwhelmed na ka atong earthly treasure. So tuguti nga ang Book of Ecclesiastes tuliron mga igsoon ang mga medyo nihiwi na ba nihiwi. Ato i-adjust gamay nga para ma-fine tune gyud ta. Para kuan gyud nato, mapuslan nato ang earthly treasure kung unsa may i-intrigo sa Ginoo sa ato mga kamot, dili siya mahimong burden. Kay kung ang kuan magud sama sa gisundan ani nga mensahe mga igsoon, gold without God, sayang kayo. Sayang kayo nga naangkon nimo without God. It will change you. Dili ngadto sa pagkamaayo kun dili ngadto sa pagkabati. It will change you good. So, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, tonight we thank you, Lord, for the privilege to learn more about biblical prosperity. Please help us, Lord, to understand the perfect balance regarding the material things and also our spiritual life na dapat, Lord, walay mapasagdan sa duha, especially sa among spiritualong kinabuhi. And please allow each and every one, O God, to embrace your principle and to ask for your wisdom, O God, how to apply this principle that we could learn from your words, O Lord, so that as we serve you, O Lord God, mahimaya gyud ka sa among gipangbuhat o mahimo sad ming joyful sa mga result sa among gipangbuhat. Salamat kay Lord, and all the glory nga maangkon namo tonight among ibalik di kanimo in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is When Prosperity Feels Pointless. When prosperity feels pointless. Daghan kay kag naabot. No, nisaka ang value sa bit access. Pagkagrabiha. Nahimo mang 5. Agoy, Brother Jimar, saan naman lanay nato? So, ang atong tag 1 million kada wallet, times 5, that's 5 million each wallet. Dila na ito mahibawan ba? No? Kay, matud pa, basta naka sa ubos, wa magi panahon, wa na magi lain padulngan, kundi mo saka. Doon, the value will go up. So, na-tendency yun mga ison, yung mausap yun atong status financially. But, ang atong bantayan ani, kita. Bantayan yun nato ang atong kaugalingon. Kay kung ang atong paglampos, mahimo na siyang pointless mga kaigsunan. Pasabot ang mahimo siyang pointless kung ang tanan padulong ragyod sa kalibutanhon. Kaya bang, you are desiring to become rich, but why? What is the purpose? What is the motive of your desire to become rich? Kaya ang Ginoo naman sa siya desire na to, nga madato ta.
Na-desire ang Ginoo nga wala ta diha sa poverty. And His reason is that you could do the responsibility that God gave you to spread the gospel of the Lord. To become more effective in helping the needy. Mo na reason nga nung ang Ginoo gusto niya nga ikaw muangat ang imong panginabuhi. Tungod kay naay dako kayo nga field nga paadtuan sa Ginoo nimo so that you could plow the field kay kaning plowing gasto man imong ison. Amen. Kung imong sabton ang pulong sa Ginoo, plowing kay ang field na magyudiha ang kanang mga bato, mga gamot, no? Dili pwede tamlan diretso. So we need to go to the field and plow it. Nakasabot man ta nga ang field nga gipasabot sa Ginoo kasing-kasing. Pangutana mga tao, mga igsoon, randomly, tanawag unsay concern nila sa kinabuhi. Tanawag unsay ilang mga problema giatubang sa ilang kinabuhi. Di ba ma-discern dayon nimo stony, thorny. So imo nang i-categorize na ay wayside, but you cannot see a good ground. You cannot see a good ground. And that is why we need to go and plow the field. Atong daruhon mga igsoon. So sa may atong tangtangon na to ang bato sa ilang kasing-kasing. Tangtangon na to ang tunok sa ilang kasing-kasing. So sa man ang bato gipasabot sa Bible, kalisod nila. Kalisod. Kaya kung imo tamnan mga igsoon, yan naa siya ang iyang hunahuna, naa sa pagsulbad sa ilahang kinabuhi mga igsoon, nga pirtilisura, muuntol na to, igabot sa problema, di na sad mo simba, igabot sa kanang mga maningilay sa ilang kinabuhi. Mawala na sa ilang pinsada diha sa espirituhan ng kinabuhi. Kaya wa man nimo gidaro. What about the thorny heart? The thorny heart, gipasabot sa Bible mga igsoon nga, kasi kwarta. Pero ang iyang utok, tuwara sa dito sa kalibutan. Kalingawan sa kalibutan, kalipay diri, kalipay, lingaw-lingaw diri, lingaw-lingaw dito. Wala sila'y pagunahuna, mga igsunan, nga naay ending. Naay kamatayon. Ngay gabuts kamatayon, paghahukman sa Ginoo, mga igsuon, nga kung wala ang manluluwas sa imong kinabuhi, impierno gyud ka. Your riches cannot do anything for you. Maimpierno gyud ka. Not with your riches, but you will go to hell without your riches. So kinahanglan madarog yun na siya. Hantod nga mahimo siyang good ground. So, ang kanang pagplaw mga igsoon sa kasing-kasing sa field nga gingon sa Ginoo, mo trabaho ba taan nga wa tay i-invest? Dako na nga trabaho unoy. We need to invest something. Kinahanglan mo invest sa atong time. Kinahanglan mo invest sa atong wealth, sa atong treasure. Kinahanglan mo invest sa atong strength, kusog na to, effort, mga kaigsunan. So mao na nga tulo, dapat atong angkunon so that we could be effective in the field where God sent us to go. Di ba? Nya mingon deta, o kinahanglan pa deta ani maning kamot di ay dili. Kinahanglan na jud kamo tuo sa prinsipyos Ginoo. Because He will be the one to equip you. Not you equipping yourself for Him. Ang imo ra is to surrender your life to the Lord and believe in His way. Believe in His will. And He will show you the way how to achieve those things that you need in order to be an effective kanang farmer sa field nga gipadala ka sa Ginoo. Siya'y nakahibaw mga kaigsunan. But kung ang imong unahuna wala na kay pagunahuna sa Great Commission, wala na kay pagunahuna naningkamot ka ba nga mahimo kang dato, naningkamot ka nga mulampos ka aning kalibutan na, but wa na gilabot mga igsoon ang ministry nga giintrigo sa Ginoo nimo because you are saved and you are part of the body, the church. Pero wala gyud sa imong pagpanginabuhi palang mga kaigsunan, kutob ra gyud sa imong panginahanglan. Then how can God increase your wealth? Nga sa dihang naapakadiha sa gamay pa lang ang imong naabot. Wa na may gani kay pagunahuna nga pag-desire, sa desire na lang.
Bisag desire na lang ba nga, mulampos unta ko sa akong finances, Lord, para malibre ko ba? Makapangalagad ko nimo. O pila naman lang kabuk percentage sa mga membro sa church, ingon ana ang ilang desire. And that is why some of the members of the church niabli ang Ginoo sa opportunity. Pero nganong majority wala man because ang ilaha is pointless na. They just want the wealth, but they don't want the work. They don't want the ministry. 3 things in this message, mga igsoon. Number 1, the futility of possessive prosperity. Unsa siya ka pointless. Unsa siya kaway pulos. Kaning possessive prosperity, kaning futility of possessive prosperity. Sabutan ng futility, pointless. Kanang wabay klarong tumong ba? Di ba? Nagtukod kag building, pero mura ba o kanang nagtukod ka niya, kauman imong kwarto, gibutang pag mo sa 4th floor, pero lampa man ka. What's the point? Di ba? What's the point? Nangandoy ka, nindot kayong sakyanan, iya buta ka. What's the point? Murang ingon ana ba? So nangandoy kag tresyon, pero you are just going to spend it for yourself. What's the point? Prosperity without purpose leads to resentment. Mao na nga ikaw Kristohanon ka, sayop ang imong motive to gain riches in this world. Ang ending nimo, nagresent ka. Mao na nga ang nahitabo, pahimungtan nimo ang man of God. Kay ngano man, hasta ang tithes, masuko na ka, hasta first fruit, labaw na. Daghan na kay kag kontrahon. Ecclesiastes chapter 2, 18 to 19. God's Bible, verse 18, "Yea, I hated all my labor, which I had taken under the sun, because I should leave it unto the man that shall be after me." Unya, ang naghisgot ba ni si Solomon, ha? Knowing who Solomon was. He was a man full of wisdom. So, daghan siya kayamanan, unya, nawiri siya mga kaigsoon sa pagtanaw niya sa iyang prosperity, sa iyang treasure, kay wa siya kay bawg ang iyang binlan, sakto ba? Muna, makaingon si Solomon, what's the point? So tinuod ni nga problema mga igsoon, kung tarong ka nga pagkatao, unya naningkamot ka, dili lalim ang imuhang paggather sa treasure, unya pagkahuman nagtan-aw ka sa mga sumusunod nga na sa imong palibot, mga wa man ni klaro ning mga tawhana. Unsaon ka ni nila? Sumunod gibati ni Solomon, I hated all my labor. I hated, ngano naningkamot man ko, ngano naghago man ko, ngano nagantos man ko. Labi nga karong panahon na, ang mga ginikanan nagantos, mukaon lang o kanang nagsigig budget ba, para naa sila ikabilin sa ilang mga anak, nga siya kay bawg, bagunsa ka to, inigwa na siya. So, daghan kayo problema ingon ani mga igsoon. In 19, verse 19, "And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? Yet shall have I rule over all my labor, wherein I have labored, and wherein I have shewed myself wise under the sun. This is also vanity." Gitrabaho ni Solomon ang iyahang treasure, nakabot niya mga kaigsunan, dawa na niya gipangayo sa Ginoo, but God gave it to him. Bisag wa niya gipangayo because gipangayo niya ang sakto nga gikinahanglan niya based on the responsibility nga gihatag sa Ginoo niya, which is wisdom. Mananingon siya, ako naningkamot ko sa paginabuhi with wisdom. Unya, usaon ako pagkasiguro nga kaning akong binlan sa kayamanan, wisdom sad ang iyang gamiton. Di kaha nga igsaw na niya, waldas ki waldas mga igsoon. O kita karon mga parents, maghago ta, magantos ta, magtipid ta. No? Dugay ta mga tungod sa pagpaningkamot.
Unya, maghago tatama sa ginhawa, wa tayo pakialam sa ato ang health. Pero are we sure that our children will use wisdom to handle the treasure that we gather? So diyan na mga kaigsunan, nangasipyat ang mga Kristohanon. Sigig paningkamot og acquire og finances, nabiyaan nato ang spirituality sa atong mga anak. Wala nato sila na prepare sa ato ang hinaguan. Wala nato sila kay di man sure. Si Solomon dili siya sure. Pero pwede ba ta ma-sure ani? Yes. So nakita na to ang mistake, mga igsoon, nga nabuhat ni Solomon. So dapat karon sa atong panahon na, di man sayop ang mag-gather kag treasure. Dili sayop nga maningkamot ka with the wisdom that God will give you. Nga maningkamot ka, maghago ka, nikita ka, didaghan imong treasure, sakto ang imong motibo, no? Para malibre ka para sa buluhaton sa Ginoo, and you're so free to make disciples, you can help them. Di ba? Daghan nga change ang kinabuhi because of you helping them. Nindot kaayo. So God will entrust you more. O karon, di ba ta magdugay ni kalibutan na? Magawa man gyud ta. So the good thing is, i-prepare nato ang musunod. I-prepare nato ang eredero o eredera. Ipaduol nato sila sa Ginoo, bahalag mo kontra na sila nato because at first mga igsoon, kani atong mga anak, wa man na sila kasabot, they just want to enjoy their life. Nagtubo na sila nga nakakita sa mga enjoyment nga makuha nila sa kalibutan and they want it. They want it. Unya kita mo nahimong babag sa ilahang mga gusto aning kalibutan na. So ila ta i-treat as enemy, but kita may nakahibaw mga igsoon sa padulngan. Kita may nakahibaw sa mahimong resulta sa ilahang gi-choose. Unya mutugot lang ta ana nga maningkamot ta karon ibili nato anam tuwa sa yawa nagsunod. O so sa may atong hunongon ang pagpaningkamot o ato pahunongon ang ilang pagsunod sa yawa. What is the right thing to do? Kami yung mandeta, tinuod yun na. Wala ni tagbaw na ta kanang igo na ta makakaon o pwede makam-decide ana. Kalawan Solomon no, dato kayo di naglabad yang matarong bato og kuan, mga negative ug utok. Pero nga nung hunungon man nato unsay nindot. Ang bati atong hunungon. Atong bantayan atong mga anak, unsa man na ilang gi-associate with, asa man na sila ang gisigig tanaw, unsa man na ilang gisigig paminaw, kinsa man na ang ilang gisigig kuyog. Is it helping them to become spiritual? Or it helps them to become carnal? Knowing nga sila bihay musunod. Kung sini sa atong church mga igsoon, kinsa man ang mga gipangkuyugan ani atong mga young people, sila bihay musunod. Mula kinahanglan ato ning kuan makontra man tanan nila normal na mga kaigsunan, but kung dili ta mo make og move, di na lang ta maning kamot kay wa man tay binlan. Are you listening? Ala na lang. So ayahay tatanay kinabuhi. Ang pangutan na ayahay bagyod ka. Inigatubang nato dito sa Ginoo sa langit mga kaigsunan, hayahay baka ang atong maabdan dito. O kasaba sa Ginoo. Nagkadugo man ang taon mo. Di ba? Nya kay ba biyang Ginoo gikan mo sa Lighthouse Bible Baptist Church. Mangutan na pag yung Ginoo sa asa man mga church. Paita no? Nga tubang magkita mga igsoon. So ato ni klaruhon. Wala gibawal sa Ginoo ang earthly treasure. But we should be wise enough. Let's use wisdom mga igsoon. Atong tarungon ang atong binlan sa kayamanan. No? Ato ning gi-acquire para sa himaya sa Ginoo, para makapangalagad ta sa Ginoo, dapat mausad ang ilahang desire. Dapat dili makadestroy sa ilang kinabuhi.
The uncertainty of inheritance exposes the fragility of earthly gain. Kung dili na klaro ang imong mabinlan, anak kaway kapuslanan mga igsoon kaning earthly gain. Pero nakita man nato ang giproblema ni Solomon, ang giproblema niya, dili siya sure nga ang iyang mabinlan wise ba o fool ba. Now, good news, kay bawta mga kaigsuonan, nga kung ang atong gibinlan, nahigugma sa discipleship, nahigugma sa pulong sa Ginoo, nahigugma sa buluhaton sa Ginoo, nahigugma sa simbahan sa Ginoo, he must be wise. Amen. Because even only winning souls, gideclare sa Bible, he that winneth souls is wise. Kanindot binlan ana. Unya nakita na to nga, uy, mahigugmaon man ang akong mga anak sa kalag. Mahigugmaon man sila sa pagtabang. Uy, nindot man ang ilang attitude. Uy, mas tuduhan pa natong paningkamot mga igsoon, uy. Pero kaning makita na to atong mga anak nga, agoy, layo ba anis Ginoo? Lami anay hunong, uy. Lami anay uli sa langit ba, no? Kaya nga naman, unsa may kapuslanan aning maningkamot pata, wa may klaro ang musunod. Diba no? O kamong mga sumusunod be, sa nakasabot, magtinarong mo o dili? Ha? Will you stay close to God? That is the best way how to help your parents. Stay close to God. Keep reading the Bible. Keep praying. Pray for your parents. Help them in a spiritual way. Unya, be good to your home. Do the chores. Kanang hugas plato, limpyo, laba, tanan. Katuna na. It will help your parents a lot. Muna, pag nakita sa mga ginikanan, uy, paghago patagtaman kay nindot ang atong binlan sa tresyon. Muna makapadasig. Oh, unsa may inyong gustong sundon? Nindot o bati? Do your part. Do your part. Kay kung dili ka mo do sa imong part, ay ikaw na ga-determine kung unsay future nimo. Because your parents, mahadlok na sila mo acquire og great treasures on earth kay ikaguba ra nimo. Because you are away from the Lord. Gold without God is a disaster. For a believer, gold without God is a disaster. Number 2, the burden of toil without joy. Kapuya ka na maghago ka ba niya, wa kay kalipay? Hago tamas ginhawa pero di jud nimo makabot ang kalipay ba? Prosperity becomes burden when it lacks spiritual grounding and emotional peace. Nahug siya mga igsoon nga mapabugat lang Hinuon. The more you acquire it, the more problem you get. Ganahan tana? Ayaw mga igsoon. Ecclesiastes chapter 2, 20 to 23. The Bible says, verse number 20, therefore I went about to cause my heart to despair of all the labor which I took under the sun. Dili lalim na yung mag-labor ko eh. Muna, kamo mga asawa, kamo man gyud mo'y muutong, kamo man gyud maoy gisilutan sa Ginoo ng mga anak, unya mag-labor pa. Oh, mayaw si Sarian kay uwahin na magsakit. Nya taasan kayo ang sakit sad. Ang labor sakit kayo pero ikaw man wa na mura kag naibtag ngipon. Wa nay sakit. Di ba? Bughat na lang imong bantayan. Nga di ka mabughat unya way samad, walay tahi, nay gamay. Pero dili gyud sama sa cesarean nga laliman ka pila ka layer mga igsoon ang gihiwa ana. Oh, imagine no asang bata nasud sa imong tiyan. Nya nagtuo mo ka kanang layer sa atong tiyan mga igsoon, panit ra mo'y nag-ali diha. Daghan kayo nag-layer oy.
before maabot dito kung asa tong bata giform sa Ginoo. So, dili lalim ang agian sa mga babae. Kita mga laki, labor sa ta. Kaya mo may gingon sa Bible, silot sa Ginoo nato. Kinahanglan ta magpasingot, kinahanglan ta mo labor so that we could provide the needs of our family. O karon, dili lalim mag-labor, oy. Muna ingon diri sa verse number 20, therefore I went about to cause my heart to despair of all the labor which I took under the sun. Baka ingon na ikaw, wag lamin ni labor gyud ngano man mo may kapuslanan lagi kay ang mabinlan lagi may problema. Mo may problema gyud ni kuan diri ni Solomon diri nga nakita niya kisay akong binlan ani wa man ni klaro. Usaon sa pagkaklaro nga pila ka bok idols ang iyang gi-worship. Unya sa kadaghan niya mga igsoon 1,000 ka babay. Asa man ana mo imong binlan? Unya majority sa iyang mga babay na ay mga idols. Unya according to the Bible, he also worshiped the idols of his woman. Unsao naman eh? Di maglaban imong uan eh. Mo na yun siya nga wag gyud klaro ni kani akong kakapoy. Wag gyud klaro. 21. For there is a man whose labor is in wisdom, and in knowledge, and in equity. Yet to a man that hath not labored therein shall he leave it for his portion. This also is vanity and a great evil. Imong gitrabaho out of wisdom. No, iya yung i-elaborate mga igsoon, naunsa niya pag-acquire ang iyang treasure. There is a man referring to himself, mga igsoon, labor is in wisdom and in knowledge and in equity. Nakuha niya ang treasure sa tinarong nga pamaagi. Pero di ara ang problema, yet to a man that hath not labored therein shall he leave it for his portion. This also is vanity and a great evil. Mabito na sa simbahan mga igsoon, we are one body. Usama ta kalawas. Na ay mando, na ay guidance gihatag ang Ginoo, so we need to labor for it. God wanted to bless His church. Na ay way gihatag sa Ginoo. But we cannot really expect that 100% of the members will agree with it. Naagyoy dili mo subay sa wisdom. Naagyoy dili mo subay sa kanang obedience mga igsoon. So may tabuan na, pag mo prosper na ang katong nisunod, pag mo prosper na, ninindot na ang ekonomiya sa church because there are some few good men who followed the guidance of the Lord. So, nilambo, tanawa to ang katong mga, they want to partake sa victory. Sa gingon sa Bible, this also is vanity and a great evil. Kaya wa magkanihago, nganong mo enjoy man ka. Ang prinsipyo sa Ginoo, kung dili ka mo trabaho, ayaw kaon. O ka na pang mo enjoy ka sa victory? Ngawa ka nakig-fight? Are you listening? Gikasapan magay sa Ginoo si Achan nga ni-appeal to siya gubat mga igsoon, ni-disobey lang siya nga gikip niya ang katong Babylonese garment o katong mga uban pang iyang gitago dito sa iyang tent mga igsoon. Piti sukuas Ginoo, pero nakigbatok to siya. And still, he was not worthy to keep those things nga mga spoil gikan sa gubat. Nga wala magyud ang tatoy kapuslanan, but naa magoy mando ang Ginoo, wala mo'y i-desire. Wala mo'y i-desire, wala mo'y kuhaon. Hasta ang king ila pang gisper. For what? For fame. Kay famous kay kaoy makadakop kag hari. Pero unsaon man na may mando ang Ginoo God. So obedience is very important mga igsoon. Mao ni mahitabo ani nagkugita, naghago ta, pero ang atong hinaguan
mahimo na siya way kapuslanan mga igsoon kay di kita magmalipayon because there is disobedience in between. Wala man nato gituman gyud tinuod kung unsay giingon sa Bible. In verse number 22, for what hath man of all his labor and of the vexation of his heart wherein he hath labored under the sun? Verse 23, for all his days are sorrows and his travail grief. Yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity. Wa na good, wa good gipahuwayan, gihaguan tamas ginawa niya pagkahuman. O kinsa lagi binlan lagi. Wa gyud kapuslanan gyud. Ngano kita mga ginikanan dili ra ni haguan nato mga igsoon ang atong kinabuhi, kundi andamon sa nato ang atong binlan. Kay basin ba mahitabo ni nato kaning the burden of toil without joy. May tabog yun eh. Nagsigi ta og paningkamot, nagsigi ta og hago. Wa tay tugtog mga kaigsuonan para lang mapundar na to atong pamilya. Pero ang membro sa atong pamilya way wisdom. Walay pulong sa Ginoo. Di ganahan manimba. Di ganahan mo basag Bible. Dili magpa-instruct sa pulong sa Ginoo. According to the Bible, it is vanity. So, atong sabton ang mensahe, ang gipasabot sa Ginoo, it is very dangerous nga binlan nimong earthly treasure ang imong anak kung layo sa Ginoo. Very dangerous. Let them learn their lesson. Mo bitaw to nakasabot ko, sigug basa ba? Nakasabot ko mo dito Jackie Chan di ay. Nga wag niya tagaay og mana ang iyang anak kay pirting badlunguna. Gihatag niya didto sa charity. Most of his hinaguan ang iyang na-achieve sa iyang pagka-artista. Di ba? Even until now tingali wa magyud niya usab na. Sige pabiyag kita ron si Kuan. Nikita pabaya si Jackie Chan. Kaya bisag kung saon, sikat na bagyod gihapon siya. Di ba? Unya, Jackie Chan na ha? Kita dako Chan. Ha? Di ba yata sikat? Mga dako Chan na ba yata? Kaning atong hinaguan mga kaigsunan, mahugyo ni siya ikasakit nato kung wa nato na andam ang atong binlan. Di nato malalis kay kani si Solomon may nagistorya. Ingos verse number 23, for all his days are sorrows and his travail grief, yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity. Makita na to ang mga ginikanan, double time. Way pahuway. Gikan na trabaho, pag uli sa balay, trabaho na sad. Unya makita ang mga anak sitting pretty. Pili ang binlan. Way kapuslanan nga binlan. Biblia ang nagtudlo mga igsoon. Tuwa na ka sa langit, pero magulanon gyapon ka. Hangtod pahilan sa Ginoo imong luha. Kadugay anang panahon. Nga nagtanaw ka sa imong mga anak, napasa ngadto sa iyong mga anak, puros gyud vanity. Saya nga sa imong hinaguan, no? Nakabilin lagi kag treasure hantod sa imong mga kaapuhan. Kay perti nimong kugihana, nakabilin kag milyon-milyon mga igsoon, abot pa sa imong mga apo. Pero ang problema to anak ka sa langit, nagtanaw ka mga kaigsonan, wag kapuslanan ilang kinabuhi. Oy. Sorrow. Mo nagiingon mga igsoon, nalangit ka lagi, pero gahilak. Nalangit ka, nagahilak. Posible ba na mahitabo? Dakong posibilidad mga igsoon nga mahitabo na, kay ingon pa sa Bible, and God wipe away the tears from their eyes. Ngano kahag na tears? And after God wiping the tears, diha pa way kagulanan na. Mabot lagi na, mawa na, pero
how long will you cry? Kung naguna-una mo na, hantod ka no sa ka maghilak, nga naglantaw sa imong mga kaliwatan, agoy ang imong anak, pagkabadlungon, wa na gyud in town, wa na simba-simba, wala na Biblia sa ilang balay, sakita sa imong dughan na oy. Numdumi ha, pwede na may tabo kay sa panahon sa king bitaw. Na ay king nga righteous. Pagpuli sa anak, wicked. Wicked. Posible yun na may tabo. Nga naman, wala na prepare. Wala na paduol ngadto sa Ginoo mga igsoon. So ayog tuguting nga kani atong hinaguan, walay kalipay. Mas maayog yun nga, samtang gahago ta, buhi pa ta, na atong panimalay, na atong pamilya ba, maka-enjoy ta together in the Lord. In the Lord's work. Pagkaninduta na. Mana mag-uol ko bitaw nga, na mga ginikanan, na dire, na nimba, na nikamot, ang mga anak wa. Unya naghago, biyag kang panginabuhi. Para unsa? Para ibilin na to ato imo mga anak nga way gugma sa simbahan? Vanity according to the Bible. Number 3 and last, the blessing of God-given enjoyment. Kita nga naghago, gusto sa Ginoo nga ma-enjoy ta. True prosperity is found in contentment, gratitude, and God's favor. So dili lang tanan kwarta mga igsoon. Atong sabton ha, ang true prosperity is not only about money, but there should also be contentment, gratitude, and God's favor. Mo ginanindot kayo kaning God's favor mga igsoon. Perti nindota ana. Verse 24 to 26. 24 to 26. O sa King's Bible. There is nothing better for a man than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labor. Is that correct? Bible ko na. Correct yun na. It is good. Ingos Bible, it is good for a man nga mo enjoy sa iyang labor. So kita nga naghago, nindot sa naoy nga maglingkod-lingkod ta, tubangan sa ato ang TV, o niya mag-snack-snack ta, magkaon-kaon ta, kay naglabor man ta. Pero kani makakita taan ni mga igsuon kaning mga tao nga wa gyud gibuhat sa kinabuhi unya naki-enjoy sa imuhang labor labaras aon nato anaw mao ni akong binlan o. Di gyud kani kay bawo mo kuan mo trabaho sa balay sakita sa atong dughan anaw Pero ang Bible fair mga igsoon, kung kugihan ka, kung nilabor ka, ingon pa sa Bible, there is nothing better for a man than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labor. Kung sa may makapa-enjoy nimo, ang uban, ma-enjoy sila magbasket. So, bayad sa ilahang paghago, maghago, pag yun sila agsamot. Amot, di ko kasabot mga kaigsunan. Hindi ko kasabot, imbis mo relax, mo enjoy, pero ma-enjoy magod sila magduwa-duwa, masikhan, ingon na ba? Mabali, mapiang, ma-enjoy ba yun? Ang ilang kalag mo mag-ibayaw sa kalangitan, basta magkaduwa o basketball, pasagdi sila kung makapahuway sila, ana. Pero ako, magtanaw lang ko movie, no? Snack. No? With the family. No? Padakos diyan. Nilaan kitang relaxation. Ang uban, ma-relax kung adtuog ka ng mga mountain, no? Liog dagat. Maka-relax mo sila. So, magdepende mga igsoon, unsa may maayo. Pero ayaw lang yun na ka ng mga bati. Ayaw na. Kay good man nag-ingon diri, enjoy good in his labor. So, walang gibawal sa Ginoo. Basta ni-labor ka. Diba? That is God-given enjoyment, mga igsoon. This also I saw, that it was from the hand of God. Hinatag nas Ginoo. It is the provision of the Lord. Mao na nga, tapat lang ma-enjoy ta. Naghago man ta.
Pero gusto ka mo enjoy, unya wa ka naghago, uy, I'm sorry. O nasa usa ka church mga igsoon, naay ni sunod, naay ni hago gyud. Unya, ang nindo trabaan ni kung musunod mo sa giya, nihago tuod mo, pero nihakot man sad mo para sa imong panimalay. Wa mo kakitaan nga wisdom. Gi-encourage lang ta na muhago ta together, magdayungay ta, atong trabahoon ang atong resources, together, we gain. Individually. O, pangita mo wisdom mga igsoon, kung di gyud mo kasabot, ana, ambot lang ninyo. O karon, ang nakigtimbayayong sa pagdayong sa buluhaton mga igsoon, sa pag-ugmad sa resources, ni agak ka, agak. Di ba? Unya, ang katong ni agak na iniabag pagkaninduta. Usa kini meaning sa abag? Ang business akong gibuhat. Abag. Di ba partner man na? Agak, abag. Agak, ang Ginoo akong kalampusan. Abag means, ang business akong gibuhat. So it works. It will work mga igsoon. And it should go together. Para makaagak ka, muabag ka. So nitabang ka. O karon na magay magtanaw lang. Tanawag mo lampos mga igsoon. Mukalit na gunit na sa kanagwan. Pisi, tabang ko. What can I do? Diba? Mayroon siya, what can I do? My life is nothing without you. Naawara ka? Nakita naman ni mo nga nilampos. Mara, your life is nothing without us. Nindot kayo ang Ginoo eh. Dili gyud siya mupabaya sa makugihon. Verse 25. For who can eat, or who else can hasten thereunto more than I? Oh, di ta maminaw ani? Si Solomon na may gaisigot ani mga igsoon. Who can eat or who else can hasten thereunto more than I? Maminaw ta. Okay. Iyag yun yung personal experience. Verse 26. For God give it to a man that is good in his sight, wisdom, and knowledge, and joy. But to the sinner, usay gihatag, He giveth travail to gather and to heap up, para asa? That he may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation of spirit. Nalimad ka, o asa man ka, mupili ka. Will you be the good or the bad? Niyo na Ginoo, ang good, iyan na gyud ang gikwan ha, gidivide ha. Ang good, gitagaan og wisdom, knowledge, and joy. Oh. Fruit of his labor, na-enjoy niya. Dili na, that is God-given. Di ba? You can enjoy your labor. Sakto imong motibo for the work of the Lord. So, gitagaan ka sa Ginoo time to enjoy what you have labored. Pero sa mga sinner, naningkamot sila, pero di lagi makigtambayayong sa, no, nitabang sa resources, pero di mo tabang sa discipleship. Evil man na. Wicked man na. Nanginsulto man kas Ginoo. Wa man katagay resources sa Ginoo para malibre ka sa buluhaton nga gihatag niya nimo. The reason why God gave you resources so that you can do the Great Commission. Imo man gipadaplin ang Great Commission. Diri man ka sa kuan sa business ni focus. Vanity. So sa Ginoo, paugmaron ka sa Ginoo pero imo ra nang ihatag ngadto sa good man. So ang imong hago, vanity. Why kapuslanan para nimo? Di ba? Daan na nagiingon sa Ginoo mga igsoon sa Proverbs 13:22. Daan na nagipasidan-an ta sa Proverbs 13:22. Unya makalimot pag yun ta ani, ambot na lang yun nato ani.
Verse 22, the Bible says, a good man leaveth an inheritance to his children's children. That's a good man. And the wealth of the sinner, another group, is laid up for the just. So tinuod na, giwarningan na tadaan sa Ginoo in the book of Proverbs. Still from Solomon. No? Solomon's experience. Karon, kita may mo pili. Unsa man ka, gusto ka wicked o gusto ka good? Good or wicked? What do you want? What do you want? Ha? Kita gipa-decide sa Ginoo. Gipakita ta niya sa kanang end result ba? If you be the good, then God will allow you to enjoy your labor. Nga naman, di man niya tugutan, nga dili na nimo buhaton diha sa wisdom. Wisdom og knowledge. Di niya tugutan na nga walay wisdom o walay knowledge. Iya ka suplayan. And that is why, ang ending nimo, joyful ka. So tugutan ka sa Ginoo nga ma-enjoy nimo. Pakitaon pa kaniya mga igsoon sa mga kanindot sa mga lugar sa tibuok kalibutan. He can allow you to travel. Bawal ba sa Kristohanon mo travel para mag-enjoy sa mga nindot nga talan-aon, mga igsoon dito sa Europe? Bawal ba na? Ganong bawal man, kaya man sa imong labor. Nakaya man, makabayad man ka. Bawal na kumusud ka sa malita, madakpan ka, human trafficking gawas nimo. Kuyo ko, sakay lang ko sa malita, ato ko sa kuha niya, ilabay-labay ba na, igabot dito kung makalusot. Kung makalusot ba sa screen ba? Sa screening. Ilabay-labay ba na dito? Basta igabot dito sa Europe. Hospital ka dito. Mga igsoon, dili lalim. Dili lalim ang maglabor. Dili lalim ang maningkamot, maghago. Amen? Muna, gitagaan nag-reward sa Ginoo. But always remember the motive of your labor. Kay basig muguwa naghapon mga igsoon nga ang Ginoo na jealous na tungod kay mas gihigugma manimo ang riches kaysa naghatag sa riches. And God is telling us to mark those people. Mark those people nga nahigugma sa riches more than God who gave them the riches. So, kana lagi atong bantayan mga igsoon. So, ang panawagan ani karon natong tanan. Naa may field, naay responsibility, naay buluhaton gihatag sa Ginoo nato. Shall we work together for that? Shall we labor? And while laboring, ang atong mga anak, ato silang i-prepare para kung sila na unya ang atong mabinlan sa atong hinaguan, nagmalipayon gihapon ta didto sa gingharian sa Ginoo. Gingharian sa Ginoo dapat magmalipayon naman ta na. Pero na mag-proportion sa paghilak mga igsoon. Ganahan pa mo nga nalangit na mo pero nihilak naman gihapon? Mas nindot na nga nalangit na ta. Enjoy na ta dito. Di na ta maghilak ba na, yes, akong anak ko. Lipay ta ba? Pagka dito, akong anak ko, to ako. Gikuan yun, gigayran yun ang akong mga apo. Padung sa Ginoo. Pagka nindot ta. Wow, na bintaha mga igsoon. Kining gamay rag anak, gamay rag kang ma... Di ba? Nindot ta, Uy, ang akong kaliwatan, praise the Lord. Magmalipayon ka dito. Di na ta manghilak dito, para may tabo na mga kaigsunan niya, di na ta manghilak igabot dito sa langit. Mag-labor tataman sa ginawa diri. You know where God pointing us to labor? Not only for the treasure, kay ang treasure ihatag naman na sa Ginoo. The true labor for us, mga believers, naa dito sa kalag. Mag-labor ta sa field.
Maglabor ta diha sa gipadad-an sa Ginoo nato, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. O dapat maglaway ta ng mga lugar like Norway, mga igsoon, maglaway ta ang mga tao kuno dito uhaw kayo sa pulong sa Ginoo. Pero ang nagtudlo dito ang salvation mawala. Kaluoy. Mas nindot yun na agi makaadto dito. Nya, resources na to nga Kutob Raman Pilipinas. Pagka nindot na ang atong resources mahimo ng international, which is international na ba yun eh? Asa ka magitag resources nga madaan mo bisag asa ta mga to. O, nabay crypto sila yung nasod? Tuwa man nagaon na dito. O, nabay internet sila yung nasod? O, di maka-encash ka sa Lin and Green. Mao na klase nga resources mga igsoon nga madala-dala na to. O, nagtuo mo nga makahalin mo kaldero mga ito mo sila yung nasod? Ay, of course. No, pwede naman ta makapadaog. Kaldero dito, lindot ka ni ato resources. Amen. Ang pangutana, ginindutan ba ka? O gihimo na nimong problema. That is how Satan works. Kung unsa to ang gi-provide sa Ginoo nimo for you to be free, i-twist na sa yawa mga kaigsunan, kay mura mo siya mo hari-hari sa narcissist god. Sama sa buhaton sa mga narcissist ba? Usbon, balihon, mingon ana ang mahitabo. Mo na nga di ta magpailad mga kaigsunan. We are in the right place. God gave us the right work. God gave us the right resources. Ato nang ato na dadon together. Lisod kaya naman, nabaho tayo, buhian sa nato ng work nga gihatag sa Ginoo nato. Kaya nabaho man ta, we cannot bring discipleship. So, kung saan man maasa man mas taas time gibutangan nimo. Di ba sa imong job? And you cannot bring discipleship there. Kasi may mong ginsulto. Kanindot ana mga kaigsunan, ang atong gitrabaho passive income. Gamay ra time gikinanglan, diri ta maghatag time daghan sa labor, diri sa kalag nga gihatag sa Ginoo nato. Sa dihang mulingi ta dito sa resources mga igsoon, naglihok ang Ginoo mo naglihok dito. Kita diri nangabig tagtalag. Nanabang ta. Nya di na ta mahadlok manabang mga igsoon, the more ta mutabang, the more man mukusog ang atong makinarya. Adi atong pakusgan ang tabang. Daghan kitag pwede mabuhat magbuhat pa tas gobyerno nga ila pa nang mitingan dito mga igsoon. Ila pa na daghan pa kay buhaton na. Di ba? Flood control unsa man na mitingan pa na daghan na kay nga lumos, daghan na kay nga sakit og kanang leptospirosis. Daghan na nga sakit. Pero wa pa na sulbad. CR sa mga lugar mga igsoon nga way CR. Pwede ba ta mabuhat og CR diha? Ato na ipakaut sa Olmedo kuan. Pakautan na to diha og kuan, puso. Ato i-coordinate sa barangay. Buhatan na mo libre CR diri. Ang amo lang gusto inyo atimanon. Butangan na mo og tubig. Di ba? Pwede. Malipay na sila atimanan na ninyo, CR na ninyo, banyo na ninyo. Maghuwat pa ta na. We have the capacity, we have the power. Kung ano itong trabaho dito, di pa kusgon sa Ginoong makinarya. Maulay ninyo hangkuan na. And the man shall give into your bosom. Magkadako atong measurement sa paghatag, magkadako sad ang atong resources. Believe in what the Bible says. Kay challenge gyud na sa Ginoo nato. Kung makabilib ba ta sa iyang pulong mga igsoon. Connect all the dots. Sunod lang gyud mo. Gigiyahan ta mo kung unsay gisulti sa Bible. Ato lang giput into action. Tumanong lang gyud nato. I know it's not easy because we are going to go to people who are skeptic. They are
holding the principle to see is to believe. So we let them see. Di ba? Pagka mga tao mo look down na to, mga igsoon. But who are they compared to God who commanded us to go? Who are they? Di ta maminaw nila. Ari ta maminaw sa Ginoo. Kanindot mga igsoon sa promise sa Ginoo. Ha? So ato na likayan nga ang prosperity mahimong pointless. When prosperity feels pointless. Mo na itong likayan. Kay mahimo na siyang pointless, meaning wa na siya labot ang Ginoo ba? Di ba? It explains the gold without God. Gold without God, mga igsoon. Labor without joy is laboring without God. Pointless nga prosperity. Maangkon man na nato, but it will give you burden. Ayaw na. Hindi na tamang hilak kung malangit na tamang igsoon. Amen? Hindi na tamang hilak. So atong mga young people diri, atong i-prepare. Dako nga trabaho, gikan sa kanang bata pa. Mao na kamo mga Sunday school teacher sa kids, dako kay mong responsibility. Sawon dayon sa youth, diri sa Sunday school sa youth department, sa young people's department, pagkadako ang trabaho. Because we are going to prepare them. Amen? Samtang kitang mga dagko na, kitang mga hamtong, mga men, Brother June, mo labor ta. It's labor. Nga si Brother Mike, mo pasa dito sa wisdom ngadto sa mga young people. Tanawag unsay gibuhat sa mga men. Oh, tanawa. So i-prepare ta mo. Dako kay responsibility, brother. I-prepare ta mo. Oh, unsay gibuhat. Actual gibuhat sa mga men, ipasa sa mga young people. Kay kuan doubtful ang mga young people kasi sila sundon. O sila kibaw kung silang buhaton. No? Di sila kibaw ba asa nila ibutang ang ilahang strength. They don't have an idea. So tagaan na to sila og idea. Mao ni ato ni klarohon gigiyahan magyud sa Ginoo, gitagaan man ta og kanang resources kanindot. So ato ni buhaton. Dili ta musugot nga mahimong pointless ang prosperity nga atong makuptan. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for the message tonight. Thank you for encouraging us to earn for something useful, O God. Dapat purpose-driven ang amo ang paglihok. Help us, Lord, to prepare our young people. Starting sa matag usa ka pamilya, Lord. Nga prepare na mo ang among mga anak. Sugod pa lang sa panimalay. Para sa sunod nga pakli sa ministry, sila na'y musunod. They know what to do. They know how to handle the treasure nga hinaguan sa mga men, sa mga ladies. Dili ma-wasted pag-abot sa panahon nga sila na ang musunod. Sama sa paghago ni David, nga gipasa ngadto kang Solomon. Kitagaan unta siya og wisdom sa Ginoo how to do it, but napakyas siya, Lord, sa ending sa iyang kinabuhi kay naminaw man siya sa iyang mga asawa. Ni worship siya sa Ginoo nga gi-worship sa iyang mga asawa. Lord, ayong itugot please nga may tabo na sa among kinabuhi, nga mahimong vanity ang tanan. And that is why sa mga libro nga involved si Solomon, puros vanity, vanity, vanity ang iyang nakita. Tungod kay wala man naandam ang sumusunod. So please, Lord, sa among kinabuhi garon, help us to labor, not to forget to labor. And the motive should be for the souls of men. Kung diin mo, minimo gisugo, Lord, wala gud nimo gibawal nga mag-enjoy mi sa among labor. But help us to focus on souls and to prepare our children nga mao'y musaw sa among hinaguan. Thank you, dear God, for that instruction. And please help us, Lord, to have wisdom nga ma-apply yun na namo sa among kinabuhi, Lord. And please bless the invitation tonight. Let your people come with conviction in their heart. Let them pray. Let them ask you, Lord God, to help them that we could do it together for your glory and honor. Again, Lord,
This invitation is for your glory and for your honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, this is your turn.